Mga katropa, gumawa ako ng railing ng talian ng aking manok papunta doon sa mataas na paliparan. Ang ginamit ko itong electric wire. Pwede rin gamitin yung nylon, matibay din yung nylon na napipili sa hardware. Basta tama lang yung laki na yung tali na ito ay tama lang doon sa ilalagay yung tali. At ang ginawa ko, hindi ko siya nirigta dito kasi pag nirigta mo dito naka-touch sa ground ay may posible pa rin magsabit siya sa damo. Kaya ginawa ko naka-elevated siya, kaya ganito. Papalta ko na siya dito. Ito abot do sa TV para siya makakalong. Sinagad ko yung baon sa lupa para hindi siya masabitan ng tali ng manok pag nakabaon na siya. Tapos itong taling ito hindi siya nakasagad. Kasi makikita niyo sa video, naka-elevated siya para iwas sabit sa damo. Kasi minsan na nakakakulikta ng damo itong tali ng manok pag aabot dito sa ground nakalapat, doon siya umiikot, may posible siyang magbuhol, magsabid. So pag nakaganito, secure kang 100% na hindi siya sasabid. Tapos doon sa itaas lalagyan ko rin ng stopper. Itong stopper kong ito, ang ginawa ko para lang hindi siya sa ilalim, doon sa baba, binuhulang ko siya itong electric wire para may stopper. Tapos nilagyan ko ng washer ito. Tapos itong bula-bula na ito yung dekorasyon sa Christmas tree. Binutasan ko lang siya ng lampasan para siya mag-ikot, para pinaka-bearing, para mas smooth yung ikot ng manok. Tapos nilagyan ko rin ng washer sa ibabaw. Kasi kailangan nating i-secure natin ng 100% ng ating mga alagang sasabungin. Kasi hindi biro ang gastos at hirap sa pag-aalaga. Umaga tapon patutukain natin, painumin. Nakakapagod din yan. So kung madidisgrasyahan tayo ng dalawa, so malaking porwisyo sa atin yan. Laking kawalan yan sa ating mga alaga, lalo katulad ko, backyard lang ako. Hindi ako malaking farm. Mahalaga sa akin ang isang piraso. So kailangan ma-secure natin yung 100%. Mga katropa, kailangan lagyan natin ng stopper dito bago dumating doon sa punan. Na layo niya mga 30 cm para yung tali ng manok, yung dulo, dito lang siya tumigil. Kasi kung hindi nyo lalagyan yung stopper didiretso doon, may posibleng mapabitin ang manok dito sa hapunan kung nakarikta. Ngayon kung nandito siya, hindi siya mapapabitin kasi hindi sasagad doon sa kawayan yung tali. Hanggang dito lang, secure na 100% na hindi mapapabitin ang alaga nyo kahit pa nakapantay yung hapunan niya. Kaya ako gumawa ng ganito na mataas na hapunan ng manok para ma-exercise naman yung kanilang mga bagwis, para mataas silang lumipad pagdating sa laban. Kung sa tipi lang natin ilalagay yung hapunan, para lang silang lumulundag. Hindi nila may exercise yung kanilang pakpak. Hindi ma-exercise ng ayos yung kanilang mga bagwis. So madadaig tayo sa labanan yan pag ang ating nakalaban medyo mataas lumipad. So iba-iba na yung sanay na lumipad ng mataas ang ating mga alaga. Kaya pilitin natin makagawa ng ganito. Kasi hindi rin biro yung ating pagod. Pati pera hindi masayang. Pag nagawa na natin lahat ang gusto natin, wala tayong pagsisihan. Matalo man yung mga alaga natin, ginawa natin yung the best. So hindi tayo magsisisi.
kasi binigay na natin yung alam natin eh. Ngayon kung tayo mayroong pagkukulang ay mayroong tayong sisisihin, masisisi pa natin yung mga sarili natin. Gawin na natin yung the best condition yun. Yan, nakatrupa yung ginawan ko ng railing ng tali ng manok papunta sa itaas para accessible siyang makasampa doon sa mataas sa paliparan.